Matapos manaig ang puwersa ng HTS sa Syria kung saan pinabagsak ng grupo ang mga Hezbollah at Syrian forces dahilan upang maging hari na sila ngayon sa Syria, ang Israel ay hindi nakialam sa kanilang mga sagupaan, ngunit ang grupo ay nagbanta sa Israel. Kaya naman ang Israel ngayon ay nakahanda na ang puwersa sa mga border nito. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ilang linggo lang ang nakalipas mula nang ipatupad ang ceasefire sa pagitan ng Israel kontra Hezbollah. Sa isang kasunduan, ang Hezbollah ay aalis umano sa mga lugar sa southern Lebanon at pinaalalahanan din na huwag lumabag sa nasabing kasunduan. Ayon pa sa mga analyst, ang Hezbollah ay malamang na magpapalakas lamang umano ng puwersa o maghahanda para muling umatake sa Israel. Ngunit tila hindi na nakapaghanda muli ang Hezbollah dahil ang rebuilding grupo naman sa Syria ay naglunsad naman ng atake laban sa Hezbollah, Syrian forces at IRGC sa Syria. Marami ang nagulat nang umatake ang HTS o ang tinatawag din nilang Syrian Rebel Group dahil 14 na taon umano itong nanahimik at sa tagal ng pananahimik nito ay naghahanda lang pala ang mga ito para pabagsakin ang puwersa ng Syrian government. Sa unang sagupaan pa lang ng mga grupong ito sa Aleppo ay nanaig na agad ang puwersa ng HTS kaya patuloy na umabante ang puwersa nito hanggang sa makuha ng mga ito ang mga imbaka ng armas ng Syrian forces, mga air defense system at pati na ang mga fighter jets ng Syrian Air Force. Ngunit hindi naman nila nagamit ang mga fighter jets dahil wala umano sa kanila ang marunong mag-operate nito. Ang rebuilding grupong HTS ay hindi kinayang labanan ng Syrian forces pati na ang mga Hezbollah na nakabase sa Syria at makalipas lang ang ilang linggo ay tuluyan na ngang tinalo ng mga ito ang Hezbollah at Syrian forces dahil sa husay nilang makipagdigma kung saan gumagamit sila ng mga drone strike gamit ang mga FPV drone na pinasikat ng Ukraine upang labanan ng Russia na talaga namang napaka-epektibo. Ang HTS o Hayat Tahrir al-Sham ay sila na ngayon ang hari sa Syria mga kabayan sa pamumuno ng leader ng grupo na si Abu Muhammad al-Julani. Hindi nakikialam ang Israel sa kanilang mga bakbakan, ngunit ang Israel naman paminsan-minsan ay naglulunsa din ng airstrike sa mga imbaka ng armas ng Hezbollah sa Syria na ayon pa sa mga analyst ay nakatulong umano ito sa grupong HTS para pahinain ang puwersa ng Hezbollah. At sa pagkapanalo ng HTS laban sa Syrian Opposition Forces ay okay na sana mga kabayan dahil nakuha na nila ang kanilang mga gusto. Yun nga lang, ang grupo ay naglabas ng video na hindi umano nila mahal ang mga Jews o Israeli kung saan nagbanta pa ito na isusunod umano nila ang Israel. Nako, bagong kaguluhan na naman ito mga kabayan. At dahil dyan, ang puwersang panlupa ng Israel na kinabibilangan ng 98 Division, 210 Basan Division kasama ang mga paratroopers at 5101 Shi'ite Commando Unit ay mabilis na tumungo sa kabandukang bahagi ng Hermon sa border ng Israel at Syria upang bantayan umano ang sinumang grupo ang magtatangkang lumusob sa Israel. Bumisita rin sa lugar si IDF Chief of Staff Herzi Halevi kung saan nagbabala ito na kung magkakaroon umano ng opensiba, ang Israel ay maglulunsad umano ng very strong defense response, sinabi ni Halevi. Alam mo na yan mga kabayan. At maging si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman ay tumungo din sa nasabing lugar mga kabayan upang aktwal na makita ang sitwasyon at nagbigay rin ito ng isang mensahe. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. The Syrian army abandoned its positions. We gave the Israeli army the order to take over these positions to ensure that no hostile force embeds itself right next to the border of Israel. This is a temporary defensive position until a suitable arrangement is found. Equally, we send a hand of peace to all those beyond our border in Syria, to the Druze,
to the Kurds, to the Christians, and to the Muslims who want to live in peace with Israel. We're going to follow events very carefully. If we can establish neighborly relations and a peaceful relations with the new forces emerging in Syria, that's our desire. But if we do not, we'll do whatever it takes to defend the state of Israel and the border of Israel.